Hi, hello po sa lahat ng mga Kalingap dyan. Shoutout po sa inyo sa Kalingap community, lalong-lalo na sa mga EDC News, EDC Fun. Shoutout po sa inyo. Kasama ko ngayon si Miss M's Life, ang favorite ng EDC. So ito na nga guys, siya yung visitor ko ngayon. Pag-usapan na natin ngayon yung mga pinag-usap-usapan din ng mga fans na balita ko marami nung malungkot sa vlog. Bakit ganun wala? Maraming naiiyak, maraming malungkot. At isa ka na doon. Bakit ano nangyari? Bakit naman ako nalungkot? Hindi ko nalulungkot. Malungkot diba sa EDC? Anyways, maraming salamat pala sa nagbigay sa atin. Ano nga pala, salamat sa nagbigay sa Bilibid Box. Isa sa mga Franjoy fans. Thank you so much. Shoutout sa lahat ng mga Franjunians, mga Franjoy dyan. Bigyan love shoutout po sa inyo. Sino si Ate Lilit? Ate Lelet. Tsaka si Ate Luz Biminda. Yan. O baka daw bukas. Pero bago natin pag-usapan niyang about sa mga nangyari yung sa EDC, ito na siguro yung tama siguro yung naisip ko na ito na yung sinasabi ni Kalinga Prab na tunay na sarili. What do you think? No? Pero bago tayo pag-usapan yan guys, suportahan po natin ang buong team Kalingap. Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab at Team na Vlogs, at sa lahat ng mga Kalingap Reactors and Kalingap Charity Vloggers. So, ano ang masasabi mo dun sa vlog ng EDC? Yung latest nila. Na parang ang daming ang taas ng views, congrats sa lahat ng mga Okay ba rin na ba? malapit yung kanina eh. Anyway, isang masasabi ko doon sa part 97, to be honest, hindi po talaga ako nalulungkot. Although kaming mga babae, may mga times talaga na mag-emotional kami o nag-iisip kami, like ganon. Normal lang naman din yung kay Beyonce, yung nagbingi lang naman siya ng advice, di ba? Kaya hindi ako nalulungkot kasi nagmamatter ako sa sagot ni Kalinga Pido. Ano ba yung sagot ng isang Papa-Eds? Yung sagot ni Kalinga Pido na sinabi niya na, wag, hindi, tigil ka naman ng may pa-realize niya kay Beyonce na ganito yung malaking tulong to para sa atin, para sa atin. Parang sa akin lang din kasi, parang ang babaw kasi ang tanging dahilan dun about sa kasi nababash na daw yung kanyang family, na dami na daw. Ang ganito ganyan. Parang ang for me hindi ako although may mga bashing talaga na sobrang malala. Normal na kasi yung bashing eh. Yeah. Pero kami sa minsan din kasi kasi siyempre kahit sino naman siguro, kahit sabihin natin ang mga bashers, huwag pansinin. Pero may mga bash kasi na nakaka-apekto din yung pangit na yung mga pinagsasabi or below the belt na. Yeah. Di ba? Lalo na pag madamay na yung family mo, mama at papa mo, mga kapatid mo ganyan. So, diyan ka talaga magre-react na. Kasi pag ikaw lang makakaya mo pa eh. Kaya mong dalhin eh. Pero masakit kasi pag manadamay na yung mga mahal mo sa buhay. So anyway, about naman dito sa dalawa, about doon sa maraming nalungkot kasi nga daw si Beyonce parang gusto niyang ipatigil ang serye. Parang ganon. O ganito, nakasumama yung pagmumukha na lungkot. For me naman naisip ko lang yung sinabi ni Kalinga Prab last year na pagpasok ng taong 2026, dito na papasok yung sinasabing tunay na serye. Parang pwede kong itugtong to eh. Kasi about naman sa dalawa, may malaki naman yung tiwala ko sa dalawa eh. Trust eh. Kung pag-usapan natin tungkol sa kanila. Well, pag-usapan wala acting, gano'n, talagang ibibigay ni Beyonce yun. Oo. Ganyan. No doubt naman pagdating sa part na yan because the used to it na, I think naman na kumbaga, lagi-lagi naman na lang ginagawa yan. Umabot na nga ng part 98. Magna 98. Malapit na mag-100, Eh, diba? naabangan natin yung part 98 po. Pupuntahan ba ni Beyonce o pupunta ba si Beyonce sa naging usapan nila sa part 97 na magkikita sila sa tagpuan or kung saan yung pinuntahan nila natin. Pero sa akin, kung isipin natin na kung ipagpalagi natin nag-acting ng si Beyonce sa part 97, magaling. So kung 100% galing, magaling si Beyonce. Kumbaga, ang dami na dala. bilang isang director si Kalinga Prab, hindi siya mahihirapan. Hindi na mahirapan. Kasi, andun na nasanay na sa Beyonce. Kasi nakailang part ba na ba, malapit na mag-part 100 eh. Basta for me naman, hindi rin ako nalungkot kasi andun na yung, basta may tiwala lang kayo sa dalawa. Yun lang yun. About naman sa post doon ni Beyonce, ano masasabi mo doon? Anong mabigay mong opinion? Magbigay din naman kanya-kanyang opinion doon. Yung sayo na yan natin? Kasi maraming meaning yun eh. Maraming pwedeng yun eh. Tama din naman yun. Ako, I can't blame sa lahat sa mga nag-iisip na about sa third party because why not? Kumbaga, pwede mo naman isipin yun. Pwedeng isipin.
Ang nag-iisip lang kasi na may third party, yung mga fans na masasabi kong kulang sa tiwala dito sa EDC. Yun yung Lalo na masasabi kay ko. Kalinga Pido. Oh. Kasi lalong mano lang kasi to, lalo lang masasabi natin o maraming magkomento ng mga negatibo kasi yung mismong ano ni Beyonce, pwedeng sakyan ng mga masasabi natin mga sabihin natin one-sided fans or ng mga bashers. Kiss yung ganito ganyan o di ba? Or marami ng ano. So yun yung ano doon. Yung sayong-sayo na yan natin. Marami kasi pwede i-ano doon eh. Malay mo, mayroon lang palang nagbigay kay, mayroon lang palang nanghingi kay Beyonce ng ganito ganyan. So natuwa si Beyonce. So ginawang mind ni Beyonce, sayong-sayo na yan natin, parang ganon. Kaso ang isip ng ibang mga fans na may third party na agad. So ganon. So ang natutuwa dito ngayon, yung baga ang lakas mga star, yung mga basher at yung mga one-sided fans. At alam ko may fans pa yatang parang, may fans na parang parang sira ulo yung ibang bansa. Ano pang mga pinagsasabi nun? May one-sided naman yung lagi. Noon pa mga one-sided yun. Wala ka namang i-expect doon na maganda when it comes to kay Kalinga Pido kasi budget na lang siya kay Kalinga Pido. One-sided fan siya. Kumbaga, kay Beyonce lang siya. So, kay Kalinga Pido is duda siya kay Kalinga. Basta ako pagdating sa NC, ano lang, tiwala lang. Magtiwala lang kasi dalawa. Kasi andun Ako, na yung... more on para sa akin, more on tuloy ang NC, tuloy ang partner. Kaya talagang sigurado tuloy yan. si Beyonce. But anyways, let's see. Or ako naman gusto ko lang din masurpresa, gusto ko lang din kung ano. Gusto ko lang din yung wala akong alam kung ano bang susunod na mangyayari So, para raw yung ano ko, yung motion ko pagka napanood ko na yung ano na yun, yung episode na yun. Ang ibig sabihin pala ito, kaabang-abang yung susunod na kabanata, yung part 98. Eh, syempre, kasi andun yung kaba, andun yung roller coaster, mix of emotion. Mikos na nararamdaman. Kasi gawa ng, like for example, andun yung kaba, andun yung, basta kaba, more on kaba, di ba? Na, hindi na ba pupunta si Beyonce, pupunta pa ba si Beyonce, mga ganun. So, I think sa part 98 is doon magpo-focus, depende kay Kalinga Prab. Of course, premiere yan, maraming mangyayari sa buong episode, halos lang oras yan, isang oras na hindi. So, marami pa tayong abangan or maaaring iisipin as of now na kung ano bang mangyayari. Diba? So, hopefully by next week, masasagot na yung lahat na yan kasi sa ngayon ay umaariba o tuloy-tuloy na naman yung mga bashers. Diba? Which is not Pero maraming naman ko talaga yun sa mga exenyans. Oo. Handa akong magparaya. So, sa akin lang guys, hindi naman ko talagang totally nalungkot kasi ito yung naisip ko kasi, ito na yung sinasabi ni Kalinga Prab na tunay na serye. Matadala ka talaga. Yun yung maganda doon. So, ako naman ay appreciate sa EDC, it's either for real or for teleserye, and then sa off-cam na lang ipagpatuloy yung kanilang kung ano mang meron sa kanila. So be it, di ba? I mean, dito natin makikita yung galing, yung skill, kung anong kaya nilang ibigay sa harap ng camera. Yun. So let's talk that's na naman exciting. let's talk about doon sa marami kasi nag-comment doon eh. Maraming nag-repost na mga video clips doon sa live ni Ido na sinabi ni Ido na hindi prank yung totoo yung sinabi ni Beyonce. Because it was not really a prank. Madaling sagutin niya. Alam nga naman sasabihin ni Ido ng ito ganyan, i-part niya ng serye yun. Alam nga naman kontrahin niya, hindi yun guys. Ano lang yun guys. Malabo yun. Hindi pwedeng gawin ni Ido yun. So, dapat naisip niya yun. Kasi basta sa akin lang, trust lang, tiwala lang sa EDC na ganito sa akin ang galaw kasi sabi niyo nga, EDC is love, EDC is real. So, yun yung panghahawakan niyo. So for me talaga, there's no third party. Well, For let's me, see kung meron silang maipoprovide na na ebidensya, then ilapag na yan para matapos na ang usapan na to, di ba? Medyo matagal-tagal. For me, hindi ako naniniwala na may third party. Yung gano'n. Kung totoo, kasi pag sinabing third party, seryoso ang usapan yan eh. Bakit kung sakaling may third party, itadaan pa ba sa vlog yan? Yan sabihin, ipatigil mo nito ganyan kasi malabo eh. Ang babaw para sa akin lang. Basta ako, masasabi ko lang, yun lang, tiwala lang sa dalawa. Tapos huwag napansinin yung mga sinasabi ng mga one-sided fans at ng mga bashers. Mas maganda i-content lang yung mga bashers. Yun lang. At saka lalo-lalo sa mga one-sided fans kasi
paminsan-minsan masakit din sila magsalita eh. Na hindi rin kaya-aya. At saka andun rin, hindi natin may iwasan na may mga solid fans na masaktan din sa mga sinasabi. Lalo pa na yung part 97 na marami daw nalungkot, ganito, ganyan. Pero ang panghawakan nyo, yung sinabi ni Kiling Apino, wag, ituloy pa rin. Yun lang yun. Ito yung sinasabi ni Kalinga Prab na tunay na serye. So, yun yun. Yes. At huwag niyong dalhin sa personal niyong buhay. Yes. Isipin So, nyo na. what is good about this? Eh, of course, given naman na yung yung halo-halo talaga yung komento ng mga tao. Of course, that's nga eh. Kaya nga Normal. Kaya nga nilagyan ng plot twist. Because May plot Kalinga twist. Prab knows na ay maganda halo-halo talaga yung Yung emosyon. yung komento ng bawat isa, di ba? So, yung may iba naman na hindi positive, may iba naman na talaga hindi kaya eh. Kasi minsan talagang yung iba is pinapairal yung emosyon. Yung mga nakasubaybay sa EDSA na nakatutok talaga, ando na yung talaga solid yung pag nila. Pero may iba talaga na medyo malabnaw, sabihin ting liquid, tapang hinaan na ng loob, may nalungkot na. Ako walang ganon. Basta ang inisip ko lang yung sinabi ni Kalinga Prab, tunay na serye eh. Basta wag yung dalhin sa personal yung buhay kung ano may nangyari sa Wag kayong masyadong magpaka Basta, ang ibig sabihin lang nito, may mga ganong pangyayari na napanood sa 97. Ibig sabihin, kabang-abang yung susunod na serie, yung part 98, at yung Yun haabangan na natin. I think naman, bilang isang director or mga scriptwriter or kung sino mang gumagawa ng serie, yun na yung art sa ginagawa mo kapag Yes. nagre-react yung mga tao. If walang reaction ng mga tao, it means, okay, dahil, di ba? At saka mahirap naman kasi iwawalay kung laging pag tuwing Black Pro na lang pa-sweet-sweet, pa-tweetams, di ba? Yes, Kumbaga, minsan talaga may twist. Dapat pa may Kahit twist. sa totoong buhay may twist. Oo, kahit sa totoong buhay, may twist na ganyan, di ba? So, kaya relax, easy lang. Lakasan ng loob. Shout out sa lahat ng mga Edsinians. So maraming salamat po sa inyo. No? Yan po yung ma-reaction ko with my visitors, Miss Wins Life, na sumama sa vlog ko. Maraming salamat sa mga nag-like and share at saka nakasupport. Shout out sa Team Kalingap and Edsinians, Edsifans. Bye-bye po! Kilig